Dr. Vito, papaano po umiiyak na po yung pasyente naming patutulian? Kailangan pa rin po ba nating i-proceed na lamang po yung tuli or pwede pong i-reschedule na lamang sa mga susunod na buwan or next year? Ang sagot po dyan ay nakadepende po yan sa edad ng ating pasyente, yung distress ng ating pasyente, and third, yung clinical setup po natin, no? Kasi napaka-importante po kapag umiiyak ang pasyente, kinakabahan yan. So maraming mga bagay po ang pwedeng mangyari, malamang doon sa mismong procedure, meron siyang narinig na umiiyak, kinakabahan na rin siya. Sunod, may mga pagkakataon pong hindi po natuloy yung kanyang circumcision, nalagyan ng anesthesia, nagpa-reschedule dahil hindi daw kaya at umiiyak ang pasyente, hindi po siya cooperative. So napaka-importante po yung anxiety and fear po ng isang pasyente kapag sila ay nagpapatuli. Kasi pag umiiyak po yan, number one, mahirap pong ipwesto ng maayos yan dahil galaw ng galaw. Pangalawa, hindi mo malalagay yung anesthesia sa kanya kasi pinipigilan, tinatakpan po niya yung kanyang area, o kaya naman po tinitikom yung kanyang legs, o kaya naman po nagwawala. So hindi talaga pong hindi po maitutuloy yan. Pangatlo po kapatid, malaki po ang risk na magupit na yung balat tapos di pa balat matutuloy, magkaroon ng minor laceration dahil nga gumagalaw ang pasyente, and third, maaaring hindi po adequate yung paglagay ng anesthesia dahil galaw ng galaw ang pasyente at mahirap i-assess kung masakit pa po ba or nararamdaman pa. Lalong-lalo na kapag umiiyak kasi halo-halo na yung iyak at kaba. Kaya kahit hindi na po nararamdaman, yung galaw, yung gamit, o yung procedure, kinakabahan at umiiyak. So sa mga minamahal nating pasyente, sa mga daddies and mommies, wag po kayong mahihiya kung mismong sa schedule or doon sa procedure bago simulan, magsabi po kayo sa mga doktor natin na, Dok, okay lang po bang i-reschedule na lang natin? Pangatlo, tanungin nyo rin po yung mga doktor, baka may mga paraan pa po maibigay sa inyo or alternative or i-schedule. Kesa naman po kakabahan ng inyong pasyente. Bakit? Nakakaroon po kasi ng psychological trauma pagdating sa kanila. So, yung mong procedure, maaari silang kabahan at maaaring maging negative na yung stigma na to sa mga doktor. Kasi nga po may trauma, takot na sila at nakita na lang nagkaroon ng sakit dahil sa doktor, no? Doon kasi nasisisi kadalasan. So, kaya kaming mga doktor naman, sinasalang-alang din namin ang ganong senaryo. Sunod yung setup natin kung naka-ready po ba para sa ganong setup. And third, iniiwasan din po namin ng komplikasyon. At kami po ay nandun pa rin po sa outcome. Ang gusto rin namin, gagaling ang inyong pasyente na may iwasan ng mga iba't ibang komplikasyon. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreñong manggagamot.